Bakit ganito kakapal ang mukha ng ilang politiko at opisyal sa gobyerno? Bakit alam na nilang naghihirap ang tao, pero tuloy pa rin ang pangungurakot? At mas mabigat pa dito, bakit parang wala na ring takot? Dahil lang totoo, ang korupsyon hindi lang simpleng kasalanan ng masamang tao. Hindi lang ito usapin ng ugali, hindi lang ito dahil kulang sa dasal, at hindi rin ito dahil wala lang silang hiya. Ang korupsyon mas malalim dyan. Psychology din ito, behavior din ito, at higit sa lahat, sistema ito. Kasi kapag ang tao nalagay sa posisyon, humawak ng kapangyarihan, napalibutan ng mga kapareho niyang nang-aabuso, at nakita niyang mababa ang posibilidad na paparusahan siya, unti-unting nag-iiba ang pagtingin niya sa tama at mali. Nung una, baka may konsensya pa. Nung una, baka may konting takot pa. Pero habang tumatagal, nasasanay. At kapag ang tao nasanay sa kasamaan, doon nagsisimulang mamatay ang empathy. At dito mahalaga maintindihan ang isang bagay. Iba ang sympathy sa empathy. Ang sympathy, naaawa ka. Ang empathy, inilalagay mo ang sarili mo sa sitwasyon ng iba. Kapag may empathy ka, may isip mo ang pamilyang hindi makabili ng gamot. May isip mo ang estudyanteng pumapasok sa sirang classroom. Maiisip mo ang komunidad na binabaha dahil ninakaw ang pondo para sa flood control. Maiisip mo ang ordinaryong Pilipinong halos hindi na magkasya ang sahod sa pagkain, kuryente, tubig at pamasahe. Kapag may empathy ka, hindi mo kayang paglaruan ang perang galing sa pawis ng taong bayan. Pero kapag matagal ka nang malayo sa tunay na buhay ng ordinaryong tao, doon nawawala ang pakiramdam. Kapag hindi mo naramdam ang pila sa ospital, gutom sa hapag, baha sa kali at takot ng pamilyang walang kapit, mas madali mong dayain ang bayan. Dahil hindi mo na nakikita ang tao bilang tao. Nakikita mo na lang sila bilang numero, bilang budget, bilang proyekto, bilang pagkakataon para yumaman. At huwag din tayo magpaka-inosente, hindi porket relihiyoso matino na, hindi porket palasimba, may konsensya na, hindi porket laging may Bible verse o laging banggit ang Diyos, hindi na magnanakaw. Sa totoo lang, maraming tao ang ginagamit ang reliyon bilang maskara, hindi bilang gabay. Costume, hindi kompas. At yan ang isa sa masakit na realization sa panahon natin ngayon. Hindi sapat ang mukhang banal, hindi sapat ang mahabang dasal, hindi sapat ang porma ng kabutihan. Dahil ang tunay na moralidad hindi nasusukat sa sinasabi mo kapag may mikropono. Nasusukat ito sa ginagawa mo kapag may hawak ka ng kapangyarihan at pera. Kaya ang tanong, bakit ba sobrang gahaman ang ilang politiko at opisyal? Simple ang sagot pero masakit. Dahil pinagsama-sama na ang tatlong pinakamapanganib na bagay. Greed, rationalization at impunity. Greed dahil gusto nila ng mas marami. Rationalization dahil kinukumbinsi nila ang sarili nila na normal lang to. Na lahat naman gumagawa. Na parte lang ito ng sistema, na may natutulungan naman sila, nakarapatan naman nila to. At impunity, dahil nakikita nilang marami nang nauna sa kanilang yumaman pero hindi nakukulong. At kapag yan ang kombinasyon, huwag na tayong magtaka kung bakit nawawala ang hiya. Kapag mahina ang konsensya at mahina ang parusa, lumalakas ang korupsyon. Pero may mas mabigat pang problema. Ang problema, hindi lang naman ang kurakot. Ang problema rin yung mismong dapat nagbabantay. Dahil dito sa Pilipinas, yan ang frustration ng marami. Kapag sinabi mong magsampa ng reklamo ang sagot ng tao, saan? Sa ombudsman? Ang tingin ng marami, capture din naman. Kapag sinabi mong ipatupad ang batas, ang sagot ng tao, sino ang magpapatupad? Kahit ang nagpapatupad, sila rin ang pinagdududahan. Kapag sinabi mo maghintay ng hustisya, ang sagot ng tao, gaano katagal? 10 taon? 20 taon? Hanggang sa makalimot na lang ang publiko? At dyan pumapasok ang pinakadelikadong pakiramdam ng mamamayan. Ang pakiramdam na wala ng pag-asa. Yung pakiramdam na lahat magkakampi. Kunwari nag-aaway sa harap ng kamera pero sa likod, magkasundo pala sila sa pakinabang. Kunwari oposisyon at administrasyon. Kunwari galit sa korupsyon. Pero kapag oras na ng tunay na paniningil, biglang walang nangyayari. At kapag ganyan ang nakikita ng tao, natural na sumisigaw ang iba ng mas radikal na sagot. May ilan magsasabi, baka kailangan na ng gulo,
Baka kailangan na ng dahas, baka kailangan na ng civil war. Pero dito kailangan tayong maging malinaw. Hindi sagot ang civil war. Hindi dahil mabait tayo, hindi dahil duwag tayo, kundi dahil sa totoo lang, kapag nagkagulo ang bansa, hindi ang pinakakurakot ang unang bumabagsak. Ang unang nadudurog, ordinaryong tao, ang mahirap, ang walang security, ang walang private army, ang walang pera para tumakas. Samantala ang malalaking isda, may koneksyon, may proteksyon, may pera, at may paraan para makaligtas. Ibig sabihin, kapag pinili natin ang dahas, baka ang taong bayan din ang unang mawasak, habang ang mga tunay na utak ng kabulukan nagtatago lang sa likod. Kaya kung hindi civil war ano ang gagawin ng taong bayan kung pati bantay ay pinagdududahan? Ito ang masakit na sagot. Hindi pwedeng umasa na kusa silang titino. Hindi pwedeng umasa sa isang bayani. Hindi pwedeng isipin na may isang opisina o isang taong biglang lilinis ng buong sistema. Ang kailangan gawin ng taong bayan ay maging pressure system. Hindi savior politics, pressure politics. Ibig sabihin, gawing mas mahirap, mas mahal, at mas papanganib ang korupsyon. Paano? Una, tumigil sa personality war. Dahil kapag pangalan lang ng politiko ang pinag-aawayan, laging mauuwi sa kampihan. Pero kapag papel, records at pera ang usapan, mas delikado yon para sa magnanakaw. Magkano ang proyekto? Sino ang kontraktor? Ano ang accomplishment report? May natapos ba talaga? Magkano ang inilabas na pera? Nasaan ang ebidensya ng aktual na trabaho? Diyan sila mas naiipit. Hindi sa mura, hindi sa rant, kundi sa dokumentong tanong. Pangalawa, matutong maghabol ng records, hindi lang ng chismis. Dahil ang korupsyon lumalakas sa dilim. Kapag walang dokumento, walang trail. Kapag walang trail, puro duda lang. At kapag puro duda lang, madaling i-dismiss ang mga nasa poder. Kaya kailangan ugaliin ng mamamayan ang paghingi ng records, pag-iimbak ng ebidensya at pagko-compare ng nasa papel sa aktual na nangyari sa lupa. Pangatlo, wag solo. Sa bansang tulad natin, ang nag-iisang sumisigaw madalas pinapatahimik, pinapagod o pinagtatawanan. Pero kapag organisado ang mga tao, mas mahirap baliwaliin. Mas mabigat ang komunidad kesa sa isang keyboard warrior. Mas delikado sa korap ang grupo ng mga mamamayang may ebidensya kesa sa isang taong galit lang sa social media. Pangapat, ibaba ang laban sa local level. Dahil maraming Pilipino nakatutok lang lagi sa national drama. Pero ang tunay na korupsyon na direktang sumasakal sa tao, madalas lokal. Mga kalsadang sira, mga flood control na walang silbi, mga overpriced na proyekto, mga ghost deliveries, mga ayuda na may palakasan, mga district project na may kickback. Diyan dapat natututong tumutok ang taong bayan. Dahil ang national politics madalas palabas, pero ang local politics, diyan madalas gumagalaw ang pera. Panglima, tigilan natin gawing biro ang pagboto. Ito ang ayaw marinig ng marami pero totoo. Hindi pwedeng galit tayo sa korupsyon pagkatapos ng eleksyon. Pero bago eleksyon, natatawa lang tayo sa vote buying, sa pamibigay sa padrino, sa pabor, sa pakikisama, at sa linyang lahat naman ganyan. Hindi. Diyan nagsisimula ang pagkabulok. Kapag tinanggap ng tao ang malit na kapalit ng boto, binibigyan niya ng lisensya ang mas malaking pagnanakaw pagkatapos. At panghuli, kailangan humaba ang memorya ng publiko. Dahil isa sa pinakamalaking kakampi ng korupsyon ay ang maikling memorya ng taong bayan. Galit ngayon, limot bukas. Mainit ngayon linggo, tapos next month, may bago ng issue, may bagong slogan, may bagong paawa effect, may bagong drama. At nabubura na naman ang nakaraan. Kaya kailangan ng taong bayan ng mas matibay na alaala. Hindi pwedeng puro expose tapos move on. Kailangan may paniningil, may follow-up, may consistency, may refusal na magpaloko ulit sa parehong estilo, parehong apelyido, parehong galawan. Dahil ang totoo, ang korupsyon hindi lang lumalakas dahil sa kurakot. Lumalakas din ito kapag ang mamamayan napapagod, nahahati at nasasanay. Yan ang gusto ng mga walang konsensya.
ang isang taong bayang pagod, isang taong bayang walang oras, isang taong bayang madaling makalimot, isang taong bayang galit pero hindi organisado. Kaya ito ang pinakamahalagang punto. Kung gusto nating mabawasan ng korupsyon, hindi sapat ang puro dasal, hindi sapat ang puro galit, hindi sapat ang puro post, hindi sapat ang pag-asa na may isang matinulang na darating at aayusin ang lahat. Ang kailangan ay mamamayang marunong magtanong, mamamayang marunong magdokumento, mamamayang marunong mag-organisa, mamamayang marunong tumingin sa papel hindi lang sa propaganda, at mamamayang marunong magparusa sa balota kahit kakampi pa nila ang nakaupo. Dahil sa dulo, ito ang katotohanan. Ang korupsyon hindi nagsisimula sa kamay. Nagsisimula ito sa konsensyang tumigil ng makiramdam. At kapag namatay ang empathy, nagsisimula ang pangungurakot. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lang bakit kurakot sila. Ang mas mabigat na tanong ay, bakit tayo pumapayag na manatiling mahina ang sistema at paulit-ulit tayong niloloko? At hanggang kailan tayo magagalit kung hindi na rin tayo magiging organisado? Dahil ang bansang gusto ng korap ay bansang takot, pagod at watak-watak. Pero ang bansang kinatatakutan nila ay bansang mulat, matandain at marunong maningil. At baka doon talaga nagsisimula ang tunay na laban, hindi sa dahas, hindi sa gulo, kundi sa mamamayang ayaw ng magpaloko at handa ng magbantay.